Hello pong muli mga kapatid at isang pinagpalang umaga na naman sa inyo at sa ating lahat. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos. Pero kagaya na ginagawa natin dati at dapat natin palaging gawin, tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lord, kami po ay muli nagpapasalamat na naman ngayong umagang ito dahil, Lord, binigyan mo na naman kami ng isang napakagandang pagkakataon sa aming mga buhay ang makinig na naman ng iyong sasabihin ngayong umagang ito. Kaya Lord, buksan mo po yung aming puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan. Samahan mo po kami, turuan at gabayan upang magtagumpay po ang aming gawain ito. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan mo rin po. I pray, gamitin mo po ng aking bibig para sa iyong mga salita lamang ang lalabas dito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po muli, Lord, dahil we believe na narito ka sa aming kalagitnaan. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Dahil pinagpala talaga tayong lahat dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Mga kapatid, bago po ako mag-share, anyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking i-share po ngayon ay dito sa Psalm o Salmo o awit, dito po sa verse 34. At ito po ay may pamagat na, ang bait mo talaga, Lord. Ito po ang aking i-share sa inyo ay dito ko po kinuha sa Pinoy version, no? Dito po sa ito po ang Biblia Pinoy version, no? Kung natatandaan niyo po, ito po ay napakita ko na sa inyo dati pa, no? So dito po ulit ako nagbabasa at kung minsan naman ay dito po sa isang aking Biblia, dito ang salita ng Diyos Biblia, dito naman po. Ayan. So mag-umpisa na po tayo. Dito po nga sa chapter 34 na napakaraming sinabi ni Haring David tungkol sa Diyos, sa pagpapasalamat, sa kadakilaan ng Diyos, sa kabutihan, sa pagmamahal ng Diyos, sa lahat ng bagay. Ang dami niyang sinabi nitong si Haring David. Ano po? At dito po ako dinala ng aking devotion dito sa verse 8 hanggang 9 po. Pero ito pong chapter 34 na to ay hanggang 22. Pero dito po ako dinala. Ulitin ko lang sa verse 8 hanggang 10. Ito po ang sabi. Subukan nyo at i-enjoy ang kabutihan ni Lord. Ang saya ng tao, ulitin ko, ang saya ng taong sa Kanya pumupunta para maging safe. Verse 9, magkaroon kayo ng takot kay Lord, kayong mga pinili niya. Wala nang hahanapin pa ang may takot sa Kanya. At verse 10, kahit yung mga leon nagugutom at kinukulang sa pagkain, pero ang masunurin kay Lord sa mabuting bagay hindi kakapusin. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Di ba napakaganda ng sinasabi talaga, yung sinasabi kasi ni Haring David ay by heart talaga nanggagaling, galing talaga sa puso. Ganyan nawa tayo magpasalamat, magpuri
sa Diyos. Ganyan din natin ihayag yung mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay, yung pagpapala na ating natatanggap, yung kalakasan, ganun natin isi-share. Alam niyo ba, pinagtagumpay ako ng Diyos. Alam niyo ba, binigyan ako ng lakas ni Lord. Kasi nagawa ko ang mga bagay na dapat kong gawin, na talagang powerful ako, malakas ako. Mainit man, pinapawisan ako, pero malakas ako. Dahil yan kay Lord. Dapat ganun po tayo magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Noong una nga, subukan nyo at i-enjoy ang kabutihan ni Lord. Subukan natin ang Diyos. Sabi nga, subukan nyo ang Diyos, kundi buksan ng Diyos ang bintana sa kalangitan para ibuhos ang pagpapala. Diba po? Ang saya ng taong sa Kanya pumupunta para maging safe. Kasi hindi talaga tayo magiging safe o hindi tayo maliligtas, kundi dahil sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya dapat tanggapin natin ang Panginoong Yesus na ating maging hari, Panginoon at tagapagligtas. Sigurado, ligtas na tayo sa ating mga kasalanan at lagi tayong safe. Sabi pa, ulitin ko lang ang verse 9, magkaroon kayo ng takot kay Lord, kayong mga pinili niya. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. At kung makikita niya yung puso na merong pagsunod, paggalang sa ating Diyos, pipiliin niya tayo para maging Kanya, para maging tagapaglingkod niya. At sabi pa dito, wala nang hahanapin pa ang may takot sa Kanya. Kasi may takot ka. Kasi ang takot ay panimula ng karunungan. Kaya kung may takot ka na sa Diyos, may karunungan ka na. Alam mo na yung tama at mali. Alam mo na yung mga dapat mong gawin. Kaya, hindi ka kakapusin. Hindi ka magkukulang. Diba? Kasi may karunungan ka from God. Kaya marunong ka na sa lahat ng bagay. Alam mo na yung tama at mali. Kaya, hindi ka kapos. Hindi ka kulang. Laging siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang meron ka dahil mayroon kang ginagamit na karunungan na nagmumula sa Diyos. At verse 10, kahit yung mga leon nga, no, sabi dito, nagugutom at kinukulang sa pagkain. Pero ang masunurin kay Lord sa mabuting bagay, hindi kakapusin. Lahat meron ka galing sa Diyos at mabubuti lahat ang ipagkakaloob sa iyo sa atin ng Diyos dahil may takot tayo sa Kanya, dahil sumusunod tayo sa Kanya. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Subukan natin siya. Lagi tayong humingi ng protection para maging safe tayo. Yung magkaroon tayo ng takot, kailangan nating hingin sa ating Diyos. At hindi tayo kakapusin sa lahat ng magagandang bagay na nagmumula sa Lord. Pagkain, pera, kalakasan, kagalingan, katagumpayan, pagkakaloob yan lahat ng Diyos. At mabubuti yan lahat para sa atin. Walang iniisip ang Diyos na masama para sa atin. Wala siyang binibigay at wala siyang plano na masama. Gusto niya maayos tayo, masaya tayo, masagana tayo, tagumpay tayo. Yan ang plano ng ating Diyos sa ating lahat. Alamin natin ang plano ng Diyos sa atin. Sigurado matutuwa tayo. Sigurado talagang magagalak tayo pag nalaman natin ang plano ng Diyos sa atin. Alamin natin ito mga kapatid sa paanong paraan. Una, manalangin ka. Magbasa ka ng salita niya at ipagpasalamat mo na yung iyong mga nalaman. Dahil sa pagpapasalamat mong yan, ipagkakaloob na yan ng Diyos sa iyo. Amen? Napakabuti talaga ng Diyos sa atin mga kapatid dahil gusto niya. Lagi niya tayong kinakausap. Dahil napakarami niyang gustong sabihin sa atin. Napakarami niyang gustong ipaliwanag sa atin. Gusto niyang sabihin yung kanyang magagandang plano sa ating lahat. Kaya Lord, kaya mga kapatid, galing sa Diyos, magkaroon tayo ng kasabikan na makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Gawin natin to araw-araw mga kapatid. Sigurado ko,
magiging maayos, masaya, masagana ang ating buhay. At mas magiging malapit pa tayo kay Lord sa pagbabasa, pag-aaral, pakikinig ng salita ng ating Diyos. Dahil tunay ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Tinawag ka at pinili tayo ng ating Diyos para maging Kanya. Amen po. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan na naman ngayong umagang ito. Kaya muli natin siyang pasasalamatan. Pasalamatan natin siya na nanggagaling sa ating puso. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming nadinig ngayong umagang ito. Na dito tinuturuan, binibilinan at inuutos mo sa amin na kami ay magtiwala sa iyo. Na kami humingi ng pagkatakot sa iyo upang ang lahat ay pagkaloob mo po sa amin. Hindi kami kakapusin kung kami susunod sa iyo at kami magkakaroon ng takot sa iyo. Magkakaroon kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, maraming salamat dahil tinatanggap na po namin sa mga oras na to ang pagkatakot na ipagkakaloob mo sa amin upang magkaroon na kami ng karunungan sa aming buong pagkatao, Lord God. Salamat po, salamat. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Lord. Salamat at tinawag mo kami, pinagsama-sama mo para makinig ng iyong sasabihin. Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig sa aming lahat. Thank you sa pagpapala, Lord. Na kahit na hindi karapat-dapat ang pagpapala sa amin, pero ito'y binibigay mo pa rin sa amin upang hindi kami magutom, upang hindi kami malungkot, upang hindi kami maghirap, upang hindi kami magkasakit, dahil mahal mo kami. Salamat po. Salamat po dahil hindi mo kami pinapabayaan. Kahit na madalas kami magkulang, magkamali, minsan tumatalikod pa kami, Lord God, sa iyo. Pero nandyan ka pa rin. Binibiyayaan pa rin kami. Binibigyan ng isang pagkakataon para kami magbalik loob sa iyo. Lord, bukas ang iyong mga kamay sa pagtanggap sa amin. Salamat. Open ang iyong arms, Lord, para kami tanggapin ulit. I pray ito'y madinig at ma-share namin pa sa ibang tao upang sila rin ay iyong yakapin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat muli sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Nararamdaman ang iyong pagmamahal at yakap sa akin sa oras na ito. Kaya ako po ay nagpapasalamat. Lord, lahat din na nakikinig ng iyong mga salita, yakapin mo rin sila. In Jesus mo. Yakapin mo yung aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Thank you, Father God. Salamat, Lord. Salamat. Salamat. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. At claim nyo na, mga kapatid, ibibigay na ng Diyos sa inyong panalangin. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.